Okay, KGX, kamusta tayong lahat? May nagtanong lang sa atin, no? Ang trading daw ba isugal? Ang sagot ko lang naman dyan sa isang banda, no? So, pero nagkakatalo sila sa risk management, di ba? Kasi may mga online games sa sikat ngayon. Syempre, ito na yung mga pinadali ang online casino. Syempre, ngayon online games na ang tawag sa kanila, di ba? So, pinadali, hindi mo na kailangan pumunta doon. So, kailangan mo lang ng cellphone, kailangan mo lang ng PC para maglaro niyan, di ba? So, ang target niyan, syempre, yung mga nasa minimum wage na hindi naman pumupunta talaga ng totally doon sa lugar na yon, pero using cellphone, wala na, napapasok na nila yan, 'di ba? So ang pinagkaiba ng trading sa online games ngayon, no? Ang trading kasi is act of buying, act of selling, 'di ba? Na kung saan bibili ka sa paraan na meron ka. So market trends, technical analysis, ano pa ba? Yung mga news, 'di ba? Yan lang naman talaga eh. Ako para sa akin, yan lang basihan ko, 'di ba? So ngayon, yun yung the way mo mag-sell, yun yung the way mo mag-buy, 'di ba? So ngayon, ang pinakaiba naman niya sa online games, yung online games naman, ito yung parang umaasa ka sa luck. 'Di ba? Syempre, da-download mo yung games, tapos maglalaro ka ng mga roleta, tapos ewan ko kung ano pa yung iba. So kiniklik mo lang siya, no? Kiniklik-click mo lang siya, no? Hindi ko alam kung nag-a-analyze ka, paano ka ba mag-analyze sa online games na yon? Hindi muna ako magkiklik ngayon. Sa susunod na roleta, doon ako magkiklik. Parang yun yung analysis mo, di ba? Magkaiba sila ng analysis pagdating sa stock, sa forex, or sa cryptocurrency. So magkaiba yun. Para sa akin, kasi tinanong lang naman ako dyan. May own opinion. Dito kasi sa trading umuubos ka ng oras, 'di ba? Umuubos ka ng oras bago ka pumasok, 'di ba? Pero may mga tao din na ginagawang sugal din talaga ang trading. Kumbaga nakikita lang nila na bumaba na 'yung market, ang gagawin nila is alam mo na, mag-future trade. Tumaas yung market, alam niyo na, mag-future trade na sila. Nawala man lang analysis, basta yun lang yung tingin nila, tumaas yung market, okay, so mag-short ako. Bumaba yung market, maglo-long ako. So ganun yung ginagawa nila. Pero yung mga real traders talaga, ang ginagawa talaga nila is nag-a-analyze sila, kalmado sila. So ang ginagawa nilang paraan is tinitingnan talaga nila yung candles, tinitingnan nila yung mga support and resistance. Ako, ganun ako tinitingnan ko yung support and resistance ng daily time frame, tapos ng 4 hours time frame. So tinitingnan natin yan. Ano ba yung pinakamababang support na nakaraan? Ano ba yung pinakamataas na resistance? Bakit ba bumagsak to? So tinitingnan natin lahat yun. Kumbaga bago tayo mag-entry ng position, or bago tayo mag-buy ng position, or bago tayo mag-sell ng position. So yun yung mga ginagawa natin. Unlike dun sa online games, is panandalian siya. So ngayon, maglalaro ka, tick, 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 click, 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 click. Ayan, hanggang sa mag-roll yon. So hindi ko alam kung nananalo sila or natatalo. Pero lahat ng nakausap ko na naglalaro ng ganyan, ultimo lahat sila is halos natatalo. 'Di ba? Although may nakita ako nanalo talaga ng 50,000, no, may nakita talaga akong ganun. Pero wala na. Karaniwan sa mga kasama niya, no, sa circle niya, is natatalo. Siya lang inanalo, pero natatalo yung mga kasama niya. Pero siya, nabawi din kaagad yung 50,000 sa kanya, no? And then sa crypto, pagdating naman sa trading, automatic may long term. Kasi nga, nandito yung magbabay ka sa tamang panahon at magsisell ka sa tamang panahon. Ito yung example ng bear market and bull market. Yun naman yun, no? Para sa akin yun lang, ganun lang kasimple, no? Hindi ko kailangan palawakin, hindi ko kailangan ng masyadong maraming technical analysis, paliwanag pagdating sa ganyan. Yun lang yun, no? So, pagdating sa trading, nag-a-analyze ka, nag-uubos ka ng oras, so magitan ng market, trends, news, tapos sabay ng technical analysis mo. And then pagdating sa online games, no, nakiklik-click-click-click ka lang dyan, 'di ba? Pagdating sa trading, may tinatawag na risk management. Pwede kang mag-cut loss ng ganitong percent at pumasok ulit, 'di ba? Makabawi sa susunod, parang ganun siya. Hindi unlike sa online talaga, online games. Yun talaga yung mga nangyayari. Okay, yun lang, basic lang. Yun lang yung pwede ko ma-share sa iyo, idol, no? Saludo.